Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa isinasagawa ngayon na FIFA World Cup sa USA, maaaring makakita ka ng mga videos ngayon ng mga turista mula sa iba't ibang bansa na tinatry ang lifestyle, mga pagkain at lahat ng tourist destination sa Amerika. I feel like I've been lied to my entire life about America. Like, I'm in Florida. This beach is insane. Like, just as good as Australian beaches. Kung ikaw ay hindi nakatira o nakaranas mamuhay sa US, maaaring ang mensaheng makuha mo sa mga videos ay malakas at nangunguna pa rin ang Amerika pagdating sa impluwensya at yaman. Kaya marami pa rin ang nangangarap na makapunta sa US para magkaroon ng sariling bahay na merong white picket fences, berdeng bakuran at komunidad kung saan ang mga bata ay mapayapang nakakapaglaro o yung tinatawag na American Dream. Bagamat ang ilan sa mga Amerikano ang nagsasabi na patay na ang American Dream, sa datos naman ng immigration sa Pilipinas, marami pa rin mga Pinoy ang gustong sumabak kung sila ay papalarin doon. Ayon sa record, ngayong taon ay meron na mahigit 70,000 mga tao ang umalis patungo sa Amerika. Kung ang mga ito ay hindi nagbabakasyon, karamihan sa kanila ay mga professional na gustong mabago ang takbo ng kanilang buhay. Ang isa sa mga taong nangarap na magtagumpay sa buhay ay ang Pinay na si Marizel. Ayon sa report, ito ay born and raised sa Anafunan West, Tuguegarao City na isang maliit na barangay na makikita sa probinsya ng Cagayan. Sa liit ng lugar kumpara sa ibang barangay, masasabi mo na halos magkakilala ang mga tao dyan. Para sa mga hindi pamilyar sa lugar na yan tulad ko, ang mga tao ay pinipili na tumira dyan dahil bukod sa tahimik, konti lamang ang ibabiyahe mo at mararating mo na ang mga major commercial at institutional hubs. Kaya naman ang pamilyang Cambry ay piniling manirahan dyan. Pero natuklasan ko na ang downside sa panirahan dyan ay madalas palang bahain ang Anafunan West. Kaya kung magkaroon man ng trabaho ay karaniwang home base lamang ang mga ito. Ngunit kahit mahina ang maaaring pagkakitaan dyan, ang ilang mga tao ay nakikipagsapalaran pa rin na magsaka tulad ng padre de pamilya ng Cambry. Sa loob ng ilang dekada kahit lugi, ito ay hindi sumuko na magtanim lalo na at lumalaki na ang kanyang sariling pamilya. Pero kung madalas na mabigo si Mang Cambry sa pagtatanim, tila pinagpala naman siya sa kanyang mga anak, lalo na kay Marizel. Ayon sa post ng taong ito na nagpakilalang kaklase ni Marizel noong elementary, ito ay inilarawan niyang tahimik, wala masyado mga kaibigan at tulad nila, ang pamilyang Cambry ay mga normal, simple at mababait na mga tao. Natatandaan niya na kahit ito ay kukonting magsalita, si Marizel ay isang matalinong tao. Ang sinabi niyang yan ay may katotohanan nga sapagkat nang makita ko ang professional profile nito, napansin ko na malaki ang pagpapahalaga ni Marizel sa edukasyon. Sa totoo nga ay pinag-igi nito ang pag-aaral hanggang makakuha siya ng Postmaster Certificate sa University of South Alabama noong 2019. Pero ilang dekada bago siya makarating sa US at matamas ang tagumpay, si Marizel ay mayroong simpleng buhay. Nang ito ay makapagtapos sa college sa kursong nursing, ito ay kumuha ng experience sa iba't ibang ospital sa bansa. Nang sapat na yon ay tulad ng karamihan ng mga nakakapagtapos ng nursing sa Pilipinas, si Marizel ay nag-apply pa ibang bansa dahil pakiramdam niya ay hindi sapat ang perang kinikita niya sa tindi ng pagod na naranasan niya sa pag-aalaga ng mga pasyente. Kaya nang ito ay makakuha ng employer kahit mapapalayo sa kanyang mga mahal sa buhay, ay hindi ito nagdalawang isip dahil mas matindi ang kagustuhan niyang mabigyan ng mga ito ng maayos na buhay. Nang ito ay mapadpad sa Amerika kahit tahimik,
ay mabilis itong nagkaroon ng maraming mga kaibigan kaya hindi siya nahirapan na makapag-adjust. Sa ganda ng kanyang performance, si Marizel ay na-promote bilang house supervisor sa Valley Hospital sa state ng Georgia. Ang posisyon na yan ay binibigay sa mga tenure na nurse. Sila ang namamahala sa administrative at clinical leaders sa buong pasilidad. Nang lumipat ito sa state ng Nevada ay naging clinical supervisor din ito. Pero tulad ng iba, dumating rin ito sa punto na gusto nitong magkaroon ng ibang kapaligiran. Kaya kahit mahirap na pagsabihin ng pag-aaral at pagtatrabaho, para kay Marizel ay sulit yun sa uri ng buhay na gusto niyang makuha. Nang makagraduate at makuha ang kanyang postmaster's certificate sa family practice nursing noong kasagsagan ng COVID, ay nagsimula itong maging nurse practitioner. Kung hindi ka pamilyar sa termino na yan, hindi tulad ng nurse, ang nurse practitioner ay pwedeng mag-diagnose ng kondisyon ng isang tao, mag-order ng mga diagnostic test at magreseta ng mga gamot tulad ng mga doktor. Kung may mga pagkakataon rin na kulang sa doktor ang ospital na pinuntahan mo, isa sa mga iaalok sa iyo ay ang mga nurse practitioner tulad ni Marizel. Ang ginawa niyang yan ang rason kung bakit kahit pareho ang oras kung kailan siya nagtrabaho nang siya ay nurse pa lamang, si Marizel ay kontento na hindi nag-overtime dahil mas malaki pa rin ang kita niya bilang nurse practitioner. Ang mga tao sa paligid ni Marizel ay napansin na ito ay mas relax, magaan ang mood at higit sa lahat, laging nakangiti. Kaya ang ilan ay na-inspire tuloy na tahakin rin ang parehong career path na ginawa nito at nainganyo silang bumalik ulit sa pag-aaral para maging isang nurse practitioner. Pagkalipas lamang ng kalahating dekada simula nang siya ay maging NP, si Marizel ay agad nakapagpatayo ng hindi lamang isa kundi napakaraming mga kumpanya na naging rason kung bakit ito ay mas lalong hinangaan ng mga taong nakakilala sa kanya, lalo na yung kanyang mga kabarangay. Pinuri ng mga ito ang diskarte at galing ni Marizel sa paghawak ng pera. Dahil biruin mo, sa sahod nito na hindi bababa sa $132,000 o kulang-kulang na 4,000 piso sa isang oras, ay nagawa nitong mapaikot yun kahit ito ay nakatira sa Nevada. Dahil sa ito ay CEO na ng sarili niya mga clinics, si Marizel ay naging abala at nag-focus upang lalo pa itong mapalago, kaya lagi siyang busy. Ang babaeng ito nakaklase ni Marizel na nakabase sa Dubai ay sinabi na minsan silang nakapag-usap sa chat, kung saan ay sinabi ng CEO na pupunta siya ngayong taon para magbakasyon sapagkat gusto nitong magkaroon ng break. Ang balitang yun ay kinasaya niya sapagkat kahit hindi siya CEO tulad nito, alam niya na kung ang isang tao ay nagmamay-ari ng napakaraming mga kumpanya, pamilyar siya sa walang tigil na hustle and bustle ng buhay nito. Excited din siya sapagkat kung mapapadpad ka sa social media ni Marizel, sa tuwing ito ay lalabas ay laging bongga at mamahalin ang mga restaurant o cafe nitong pinupuntahan. Kung may mga pagkakataon na ito ay hindi makarating sa get-together, sinisigurado pa rin ni Marizel na ang mga ito ay makakakain ng maayos. Sa ganda ng kanyang buhay sa Amerika, without a doubt, ay nakamit na ni Marizel ang tinatawag na American Dream. Ang pagsasama niya at ng kanyang asawa ay hinangaan din sapagkat kahit wala pa ang mga itong pera o hindi mayaman, ang dalawa ay nanatiling sweet at romantic sa isa't isa. Ang mga anak nito ay nilarawan din na kahit lumaki sa magara at maalwan na buhay, ang mga ito ay nilarawang humble at hindi mayayabang. Ang mag-asawa ay mahal na mahal rin ang kanilang mga empleyado dahil sa effort na mga itong ibinibigay sa kanilang kumpanya. Kaya para ipakita na na-appreciate nila ang ginagawa ng mga ito, ay hindi sila nagpapapigil sa gastos, mabigyan lamang ang ito na masayang party. Kung ang tatanungin mo naman ay yung mga kabarangay ni Marizel, sasabihin ng mga ito na sa loob na mahigit 2 dekada nito na nasa Amerika ay wala itong ibang ginawa kundi tumulong sa kanilang komunidad. Sa ganda ng kanyang reputasyon sa Amerika, ang ilang Filipino leaders sa Nevada ay ininominate si Marizel para mapabilang sa top 100 most influential Filipinos sa buong mundo. Ang TOFA ay isang malaking bagay para sa mga Pinoy. Noong October 2025, bukod sa ilang mga artista tulad ni Ai, ay kinilala dyan ang mga Pinoy na gumawa ng impluwensya sa kanilang mga larangan.
At sa mundo ng medisina ay pinalakpakan ng banggitin ang pangalan ni Marizel sa mga nagawa nitong kontribusyon. Pride. The Tofat Marizel Cambry Yuki. Ngunit itong buwan lamang, ang ngiti sa mukha ni Marizel ay mapapalitan ng stress dahil ang FBI ay sinugod ang kanyang bahay at ito ay inaresto sa state ng Texas noong June 18. Ang mukha din ito ay lumabas sa New York Post at sikat na TV news outlet na Fox, kung saan ay tinawag itong isang scammer. Nagawa kong mabasa ang mismong 20 pahinang court document na isumite ng prosecutor sa Texas. At diyan ay nakita ko na seryoso ang mga kasong isinampa sa Pinay na nurse practitioner. Kung mapatunayan na nagkasala depende sa judge, maaari itong makulong sa federal prison ng 45 taon. Kung ikaw ay nakatira sa US at isa ka sa mga taong nagbabanat ng buto at nagbabayad ng buwis, ang issue na ito ay magpapataas ng iyong dugo sapagkat ang iyong kwarta ay di umunong ibinulsa ni Marizel. Ang ibang mga Pinoy ay sinabi na walang binatbat ang korupsyon ng mga politiko na nagdala ng bulto-bultong pera ng taong bayan gamit ang maleta sa ginawa ni Marizel. At upang mas maintindihan mo ang komplikadong kasong ito, ay magsimula tayo sa health insurance program ng US government na Medicare. Yan ay binuo para sa mga taong may edad 5 pataas. Isipin mo na lamang na ang Medicare ay para malaking piggy bank na makakatulong sa iyong lolo at lola kung sila ay may mga sakit. Kung ang isang doktor at mga clinics ay ginamot ang iyong lola, kailangan ng mga itong mag-submit ng mga dokumento magpapatunay na ginamot nga nila ang iyong mahal sa buhay para sila ay mabayaran. Sa court document ay nakalagay na nagsimula ang panloloko ni Marizel noong ito ay nasa Nevada pa at bilang isang nurse practitioner. Ito ay naka-enroll sa database na isang lisensyadong tao sa Medicare. Nang ito ay magkaroon ng pasyenteng matanda na nangangailangan ng allograft, ay ginamit nito ang kanyang katalinuhan sa maling paraan. Ang allograft ay ginagamit kung ang isang tao ay nagkaroon ng malaking sugat na hindi kayang gamutin ng sarili niyang katawan. Kung sobrang laki ng sugat, ang mga doktor ay gumagamit ng allograft na kadalasan ay mula sa balat o buto ng isang tao. Ang mga eksperto ay gagamitin ang allograft para maisara at gumaling ang sugat. Sa kadahilanan na si Marizel ay parang doktor na pwede nang mag-diagnose at magbigay ng reseta, nakita nito na libo-libong dolyar ang ibabayad ng Medicare kung sakaling ang matatanda ay makakatanggap ng treatment na yun. Sunod-sunod ang pagsubmit nito sa Medicare ng mga dokumento na ginamot niya ang napakaraming matatanda. Kaya sunod-sunod din ang pag-reimburse at pagbibigay ng mga ito ng pera sa kanya. Ang mismong datos na ito mula sa court document ay mapapansin mo na isang allograft lamang. Minsan ay sinasabi ni Marizel na nagkakahalaga ito ng $10,800 o mahigit kumulang na 600,000 piso. Sa dami ng mga pasyente na dinadaya niya ang mga dokumento, mabilis na yumaman si Marizel. Ngunit kung akala mo na kontento na ito sa milyones niyang nananakaw, ayon sa prosecutor, nagpatayo pa si Marizel ng maraming clinics hindi lamang sa Nevada pero sa iba't ibang state tulad ng Texas, Hawaii at para hindi ko na isa-isahin. Sa larawan na ito ay makikita mo ang pangalan ng lahat ng clinics na pagmamay-ari ni Marizel. So balik tayo sa datos na ito. Kung noong 2024 sa isang allograft lamang ay nakakatanggap siya ng mahigit kalahating milyong piso, noong 2025, si Marizel ay nilalagay sa mga dokumento na ang dapat bayaran sa kanya ng Medicare ay halos 1 milyong piso na. So sa isang pasyente lamang ayon sa prosecutor ay tiba-tiba na ito. Noong 2024, base sa record ng isa nitong clinic, ay nakatanggap pala ito mula sa gobyerno na mahigit 2 milyong dolyar. Hindi ko na i-convert yan pero imagine mo na lamang kung gaano kalaki ang pera na natanggap niya kung pagsasama-samahin natin ang kita ng lahat ng kanyang clinics. Ang panluloko niya sa gobyerno ng US at paggastos sa pera ng taong bayan doon ay nagawang makabili ni Marizel ng 6 na bahay sa state ng Nevada, isa sa Texas at meron din itong house and lot sa Hawaii na nagkakahalaga ng $1.2 million.
Nang sinugod ng FBI ang lahat ng bahay nito, nasamsam nila ang 8 mga sasakyan at ang ilan sa mga yan ang mga luxury cars na kahit ang ilang ordinaryo mga Amerikano ay hindi kayang ma-afford o mabili yun kahit magdiktik pa sila ng asin. Hindi ko na iisa-isahin pero lahat ng bank accounts nito ay naka-freeze at nakakalula ang dami nitong pera na ipinadala sa kanya ng Medicare bilang bayad. Nang mabasa ko ang mga akusasyon laban kay Marizel, napasabi ako na sa dami nitong mga pasyente, dapat meron itong source o pinagkukunan ng impormasyon ng mga matatanda na ginagamit ito para maipakita sa Medicare na ang mga ito ay nangangailangan ng allograft. At sa court documents ay tama nga ang hinala ko. Si Marizel ay merong mga kasabwat. Ang unang individual ay hindi pinangalanan pero nakalagay na ito ay isang registered nurse at kapamilya mismo ni Marizel na isa lamang ang ibig sabihin. Kung totoo man ang aligasyon sa kanya ay wala siyang hiya at hindi niya itinago ang kanyang kasamaan at nagtulong pa sila sa panloloko. Ito ang naging punong abala na tumulong sa kanya sa panadaya sa pag-fill up ng mga Medicare forms. Ang datos ng pasyente na kanilang ginagamit ay nanggaling mula sa clinic na pagmamay-ari nito sa Las Vegas. Kinontsaba na rin pala nito ang isang kumpanya ng distributor ng allograft mismo. Pinangakuan niya ito ng porsyento o kickback kung sakaling pumayag itong pumirma na magpapatunay na nagbigay nga sila ng allograft sa clinic niya para maisagawa ang treatment sa clinic nito. Sa court document ay meron ditong 2 allograft distributors. Ang kaklase nito sa social media ay nanawagan na huwag munang husgahan si Marizel habang umuusad pa ang investigasyon. Sana wag muna natin siyang bigyan ng judgment, wag muna natin siyang i-judge till the court will finally give her the, kung ano yung ruling, kung ano yung judgment sa kanya. So, maintindihan ng lahat kung ano yung magiging hatol sa kanya. So, that's the time that pwede na tayo magbigay ng kanya-kanya nating mga idea o kuro-kuro or... Kahit ang kapitan ng barangay kung saan ito lumaki ay nakiusap rin sa mga tao na tumigil muna sa panghusga. Actually, si Marizel Cambri Yuki, constituents ko dito sa barangay ng West. Before po ako naupo ng bilang barangay captain dito sa barangay ng West, nalaman ko na nasa abroad na po si Marizel Cambri Yuki. Ako po natin basta-basta husgahan ang isang tao kung wala pang sinasabi ko lang yung bago natin husgahan, antayin po muna natin yung court decision ng United States. Pero ayon naman sa prosecutor na humahawak ng kaso, proud sila na hindi lamang nila natuklasan ang isa sa pinakamalaking scam at fraud sa Medicare. Ngunit positibo sila na wala nang lusot si Marizel. Ang confidence nilang yan ay nagagaling mismo sa digital forensic analyst na sumuri sa mga computer at cellphones ng nasasakdal. Nakalagay doon na ang kasabwat pala nito na administrator ng pasilidad na nagbibigay sa kanila ng record ng mga matatandang pasyente para madaya ay binibigyan pala nito ng libreng flight at kahit hotel. Bukod sa all expenses paid trip, ang individual na yan ay nakakatanggap rin ng milyon-milyon na pera. Sa palitan ng mga ito ng emails ay napatunayan na maraming beses na nanghingi sa Marizel ng mga pasyente dito. Nang makuha ay finorward nito ang impormasyon sa kasabot nitong allograft distributor. May ilang beses ding nag-follow up si Marizel na kailangan niya ng invoice para masubmit na niya sa Medicare ang mga dokumento. 12 araw pagkatapos mag-reply ng distributor, nakatanggap na mahigit 2 milyong piso si Marizel. Nakita din nila sa computer nito na nagpadala ang Pinay ng email sa isa niyang empleyado kung saan nakalagay ang maraming listahan ng mga pasyente. Inuutos nito na lagyan ito ng conservative treatment ang mga pasyente kahit hindi naman nakatanggap ng ganong gamutan ang mga ito. Sinabi ng prosecutor na ang nakikitang bongga at mga garbong lifestyle ni Marizel ay mula sa nakaw at pera ng mga Amerikanong nagbabanat ng buto ng 8 oras, minsan ay mahigit pa. Sa mismong court document ay inilagay ng prosecutor na dahil sa umaapaw at wala nang mapaglagyan ng pera si Marizel, ay wala itong takot na bumili ng alahas tulad nito na isang Bulgari.
Ang kwintas na yan ay mas mahal pa sa iba niyang bahay sa Nevada dahil yan pala ay nagkakahalaga ng $865,000 o 53 million pesos. Uulitin ko, 53 million pesos. Ang parehong kwintas na yan ay mismong suot nito nang siya ay maging awardee ng TOFA noong nakaraang taon. Sa footage na ito ay makikita mo ang isang malaking establishmento na ginagawa sa harap ng beach sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan. Ang mga residente ay masaya at proud dahil ang malaking building na yan ay isang senyales na magandang pagbabago. Kung maipatayo, ang resort ay magbibigay din ng ilang libong mga trabaho sa mga tao, kaya napakarami ang naghintay na magbukas ang resort na yan. Ang lokasyon niyan ay magiging perpekto sapagkat ang Santa Ana ay isang coastal town. Ibig sabihin, ito ay malapit lamang sa karagatan. Sa ganda ng White Sand Beach at isla na pwede mong puntahan pag nag-island hopping, ang ilan ay tinawag ang lugar na yan na Adventure Paradise. Kung magtatanong ka sa mga residente na nakatira sa lugar na yan, alam nila na ang nagpapatayo ay si Marizel. Pero ayon sa prosecutor, nagawa nilang makita na nagawa nitong maipadala ang $4.6 million o 282 million pesos sa Pilipinas para maipagawa ang resort na yan. Sa kabuuan, sinabi ng prosecutor na kung hindi nila nakita ang panluloko nito sa Medicare at TRICARE, makakapagnakaw sana si Marizel ng $906 million o 55 billion pesos. Uulitin ko, 55 billion pesos. Pero dahil sa ilang taon na din pala itong nanloloko, nakapagnakaw pa rin ang Pinay ng halos $300 million o 18 billion pesos. Hindi malinaw at hindi nabanggit sa court documents kung papaano natuklasan ang ginawa ni Marizel. Pero maaaring sa sobrang kasawapangan nito ay napansin na mismo ng Medicare na sobrang dami niyang mag-bill ng allograft. Pwede rin na merong whistleblower o kumanta sa mga otoridad na kasabot niya. Kung meron niyang whistleblower, may posibilidad na hindi na nga itong makasuhan, maaari pa itong mag-file ng tinatawag na False Claims Acts. Kung sakaling makulong at mapatunayang guilty si Marizel at na-recover ng mga otoridad ang lahat ng mga ninakaw nito, magkakaroon ang whistleblower ng parte sa mga nakuhang nakaw na ari-arian. Pwede rin na ang nag-trigger ng investigasyon ay mula sa mga nagrereklamong pasyente o kaya naman sa audit ng isang Medicare contractor o referral mula sa ibang mga investigador. Pero kahit hindi sinasabi ng mga otoridad kung papaano nila natuklasan ang scam, para sa mga Amerikano ang mahalaga ay nahuli na nila ang magnanakaw na tulad ni Marizel. Sigurado at confident ang mga otoridad na meron silang gabundok na malakas na ebidensya para maipakulong ito. As of this recording, ang mga ari-arian, sasakyan at pera nito mula sa iba't ibang bangko ay hindi magagalaw ng sino man sapagkat lahat ng mga ito ay naka-freeze habang gumugulong ang investigasyon. Si Marizel, mister o mga anak kahit ang mga kapamilya nito sa Cagayan ay hindi naman nagpapa-unlock sa anumang interview. Ang social media page o kahit accounts ng nasasaktan ng Pinay ay deactivated na rin. Sa tindi ng issue na ito, may mga kababayan tayo na gusto ring ipabatid sa mga otoridad sa US na sa halip na assets lamang sa Amerika ang kunin, hiniling din ng mga ito na kunin sana ang mga naipundan ni Marizel sa probinsya ng Cagayan tulad ng bahay at cafe ng mga ito na lagi di umunong ipinagmamalaki ng kanyang ama. Sa batas, ang Pinay bagamat nasa custody ng mga otoridad ay nananatiling innocent until proven guilty. Ngunit para sa US government, sila ay nagtagumpay na sa pagsupil sa masasamang tao tulad ni Marizel na nagnanakaw ng kaban ng bayan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.